Uy, pinsan! Mukhang bata ah! Ikaw talaga, pinsan. Oh, kumusta na? May sasabihin ako sa'yo pero chismis lang naman to, pinsan ha. Aswang daw yon, sabi nila. Isang tapat at uliran na caregiver si Romeo. Kaya nung nakapagtapos na siya, hindi na siya nagdalawang isip pang maghanap agad ng aalagaan. Sa edad nitong 45, higit 10 na ang mga matatandang naaalagaan nito. Hindi siya tumatagal dahil hindi rin tumatagal ang buhay ng mga ito. Dumating ang isang araw na nakaalis na siya sa dating inaalagaan niya na pumanaw na. Sakto namang tumawag ang kanyang pinsan mula sa kanilang probinsya at kinausap siya. Sinabi nitong mayroong matanda doon na sobrang kailangan ng alaga ng isang mapagkakatiwalaang tao. Sobrang yaman daw kasi ng matanda, ngunit nag-iisa na lamang ito sa buhay. Dahil wala ng pasyente si Romeo, agad na tinugon ang sinabi ng pinsan niyang si Chris. Sa sumunod na araw, ay nag-impake na si Romeo para sumakay ng eroplano pauwi ng Romblon, kung saan naroon ang mayamang matanda na kanyang aalagaan. Pagbaba ng eroplano, nagalak si Romeo. Sobrang ganda kasi ng paligid at talaga namang nangulila siya sa lugar. Dito kasi siya lumaki at umalis lang noong nagkokoleyo na. Pagdating sa kanilang bayan, sumalubong sa kanya ang kanyang pinsan na agad siyang kinausap. Uy, pinsan! Mukhang bata ah! Ikaw talaga, pinsan. Oh, kumusta na? Oh, sino nga ba itong aalagaan ko? Ah, si Mang Karding. Masungit daw yun pero huwag kang mag-alala. Triple ng normal mong sinasahod, makukuha mo. Hindi rin to palaki, boy. At saka, gusto lagi nag-iisa. Aalalayan mo lang. Babantayan mo lang, ganun. Pero, huwag kang masyadong lalapit. Baka sakmalin ka nun. Uy, grabe ka naman sa sasakmalin. Bakit parang mailap naman yata yung matanda na yan? May sasabihin ako sa'yo pero chismis lang naman to, pinsan ha. Aswang daw yon, sabi nila. Pero wala naman nagpapatunay. Bilang lang yung nagsasabi na nakikita nila yung matanda na tumatalon sa bintana niya sa gabi. Uy, sira ulo ka. Nananakot ka ba? Alam mo naman palang garo ng chismis dito. Ipapasok kong pa ako dun. Aba, Chris, matanda na din ako. Wala na din ako lakas para makipagbugbugan sa aswang na sinasabi mo. Chismis lang yun, ano ka ba? Wala namang ebidensya at nakakapagpatunay na totoo. Hindi kita tinatakot. Gusto ko lang na malaman mo para di ka na magulat na pag-usapan ka ng mga tao dun. Pero sa totoo lang, yung mga nag-alaga sa kanya dati, maayos naman nakaalis. Di naman napahamak o kaya nakitang nagiging aswang yung matanda. At higit sa lahat, paglabas na mga yon, mayaman na sila. Oh, yun naman pala eh. Tara na, ipakilala mo na ako kay Mang Karding. Sumakay na ang dalawa patungong baryo nila Chris. Marami nang nabago ngunit masaya pa rin si Romeo dahil muli niyang nasilayan ang kanyang pinagmulan. Dumiretso sila sa bahay ni Chris at kumain muna at muling nagkwentuhan. Uy, bakit nga pala wala ka pang asawa? Tinatanong pa ba yan? Naku, pinsan, mas pipiliin kong mag-alaga ng matatanda kaysa umintindi ng topak ng babae sa maliliit na bagay. Uy, grabe ka naman. Hindi mo ba naisip ang magkapamilya? Tingnan mo ako. Buntis na naman ang asawa ko. Lumalagaw na ang pamilya namin. Ay nako, sa edad kong to, may papatol pa ba sa akin? Baka nakatadhana na itong buong buhay ko na ilalaan ko lamang sa pagtatrabaho. Uy,
May mga babae kayang gusto ng matataas ang edad sa kanila. Alam mo ba, madaming magagandang babae dito. Kaso, lumilipad nga lang sa gabi. Tanda ko yan. Yan laging sinasabi ni Lolo sa atin noon. Maging wise sa mga magaganda kasi baka sa gabi lumilipad sila. Nako, pero totoo nga. Uy, may mga aswang pa din dito? Nako, sinabi mo pa. Patuloy pa rin ang hawaan. Pero dahil moderno na, hindi na ata sila kumakain ng tao. Karne-karne na lang. Grabe, no? Ay, siya nga pala. Kumusta na si Clara? Uy! Yung nililigawan mo dati. Tapos na-chismis na aswang pala kaya nilayuan mo. Ayun! Matagal nang umalis ang pamilya nila dito. Panigurado may pamilya na ring sarili yun. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa patungkol sa kanilang mga nakaraan. Ilang taon na rin kasi, mahigit isang dekada rin ang tinagal ng kanilang muling magkikita. Matapos kumain ay naghanda na si Romeo para tunguhin ang bahay ng matanda na kanyang pagsisilbihan. Naglakad na ang dalawa habang masayang nagbibiroan sa daanan. Malaki na talaga ang ipinagbago ng lugar na kinalakihan ng dalawa. Nang narating nila ang bahay, nakaramdam si Romeo ng kakaiba. Yung parang pamilyar na sa kanya ang lugar na yon, na parang may nakalipas siyang alaala sa lugar na yon. Hindi niya gaanong inintindi pa at kumakatok na si Chris. Tama nga si Chris na hindi pala kibo ang matanda. Sinabihan lamang siya nito na ipasok ang kanyang mga gamit sa magiging kwarto niya. Unang araw niya sa trabaho, pinakain lang niya ang matanda at naglinis ng bahay. Sa ikalawang araw, inilabas niya ang matanda para maglakad-lakad. Sa ikatlong araw, pinaglinis siya nito sa buong bahay dahil iidlip muna ang matanda at baka mabagot siya. Narating niya ang sala ng bahay. Sobrang daming lumang litrato ngunit isa lang ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang litrato ng pamilyar na babae sa kanya, si Clara. Hindi niya gustong magtanong sa matanda, kaya siya na mismo ang sumagot sa katanungan niya. Nilibot niya ang kanyang mata at nakita ang litrato ng isang buong pamilya. Kumpirmado at anak nga ni Mang Karding si Clara. Hindi nakilala ni Romeo ang matanda dahil ang laki na ng pinagbago nito. Ibinaling na lang niya ang atensyon sa iba at pagkatapos ay nagpahinga na. Ika-4 na araw niya doon siya nakapansin ng kakaiba. Umaga noon, aksidente niyang nadaanan ang kwarto ng matanda na nakabukas. Sinuntok ng napakabahong amoy na nakakasulasok si Romeo. Napaduwal ito agad-agad at umubo ng umubo. Mang Karding, ano yun? Ba't ganyan po amoy ng kwarto ninyo? Wala kang pakialam. Dapat kasi hindi ka dumadaan dyan. Umalis ka dyan, lumayo ka. At isasarado ko. Napakasensitibo mo naman at sumuka ka pa. Po, kahit naman po sino makaamoy, masusuka. Ayaw niyo ho bang ipalinis ang kwarto ninyo? Hindi! Huwag mo yung pakialaman. Huwag ka papasok dyan. Malilintikan ka sa akin, sinasabi ko sa'yo. Opo! Bago pa tuluyang masara ng matanda ang pinto, nasilayan pa nito ang mga patak ng dugo sa gilid ng higaan na halatang sariwa pa. Doon na kinutuban ng mali si Romeo. Inisip niya na baka nagkakasakit na ang matanda
at hindi lang ito umiinda sa kanya. Ngunit halata naman dito na wala itong sakit at kahit anong karamdaman bukod sa rumurupok nitong mga buto dahil sa katandaan. Doon sumagi sa isip ni Romeo ang tsismis sa pamilya nila Mang Karding noon. Kaya imbis na matakot, kailangan niya ng pruweba at nung araw din na yon, nagsiyasat siya. Hindi lumalabas ang matanda sa umaga, ngunit madalas niya itong nakikita sa sala na nakaupo pagsapit ng gabi. Kaya muli niyang hinintay ang pagsapit ng dilim. Nagkunwari siyang matutulog na, kaya pumasok na siya sa kanyang silid at sinarado ito. Nakiramdam siya sa paligid. Makalipas ang 2 oras, nakarinig siya ng pag-inda. Parang nasasaktan, tapos nababali yung buto. Dali-dali siyang bumangon para sumilip sa maliit na siwang sa kanyang pintuan, kung saan tanaw ang kinaroroonan ng matanda bago siya pumasok. Nagulat siya sa kanyang nakita. Nakatuwad yun. Tapos nagdalagas yung mga balat na parang pinatong lang. Unti-unting lumantad ang tunay nitong anyo. Isang nakakatakot na nilalang at kumpirmadong aswang nga ito. Ang ugod-ugod at matandang mayroong marurupok na buto sa umaga. Isa palang malakas na halimaw pagsapit ng gabi. Luminga-linga pa ito bago marahang binuksan ang bintana at tumalon. Kinakabahan si Romeo, ngunit alam niya sa sarili niyang hindi siya sasaktan ng matanda dahil kung may balak ito sa kanya ay matagal niya nang ginawa. Hindi magawang matulog ni Romeo. Nag-aalala siya sa kalagayan ng matanda. Baka kasi makita ito ng ibang tao at patayin. Habang nag-iisip ng malalim, nakarinig siya ng kaluskos. Tumakbo siya agad para sumilip sa siwang. Nakita niya ang matanda na may tangan ng patay na manok na agad ring pumasok sa kwarto nito at nagsarado ng pinto. Nakahinga ng maluwag si Romeo. Nadiskubre niya ring hindi ito nananakit ng tao, kundi hayop lamang. Kinabukasan, nakatanggap siya ng text kay Chris na tumungo daw sa bahay nito sa kabilang sityo. Na-miss lang daw kasi nito ang pinsan niya. Hindi naman pwedeng iwanan ni Romeo si Mang Karding, kaya sinama niya ito. Masaya namang binati ni Chris ang matanda pagdating sa kanila. Ngunit gaya pa rin na kasanayan, walang kibo ang matanda at nasa malayo ang tingin. Pumasok sila sa loob. Wala pa noon ang asawa ni Chris. Nasa kusina kasi at nagluluto. Napatawa pa nga si Chris nang magsalita ang matanda. Ang bango naman. Ang sarap ng pagkain dito. Sabay pang nagtawanan ng magpinsan. Ngunit nang makita ni Romeo na umaamoy sa hangin si Mang Karding, doon lamang niya napagtanto na buntis nga pala ang asawa ni Chris. Bahagyang namutla si Romeo dahil alam niyang mali ang desisyon niyang tumuloy sa bahay ng pinsan. Agad umisip nang may dadahilan si Romeo kay Chris para maiwi niya si Mang Karding at patulugin, tapos bumalik na lang. Nagtagumpay naman ito at nakalabas na sila ng matanda. Habang nasa daanan, panay banggit ang matanda ng mga salitang mabango, masarap, hinog na, gusto ko yun, ng paulit-ulit. Kinabahan naman si Romeo dahil baka sa muling pagtakas nito ay kila Chris na pumunta at mapahamak pa ang magiging bunsong anak nito.
Kaya minabuti ni Romeo na magkape para hindi siya makatulog at maagapan ang maaaring mangyari sa pagkagat ng dilim. Ngunit habang nagtitimpla ng kape, narinig niya ang tawag sa kanya ng matanda. Nagpapatulong itong tumayo sa upuan para magbanyo. Napatagal ang matanda kaya nawala sa isip ni Romeo ang pagkakape. Sumapit ang pagkagat ng dilim. Aligaga si Romeo noon. Nakikita niya kasi yung matanda na naglalaway at nanlilisik yung mga mata. Parang naghihintayan lang sila noon. Hindi umaalis si Romeo sa sofa katabi ng matanda. Gusto niyang makita itong papasok sa kwarto nito. Oras na kasi na mangyari yun, maglalagay siya ng mga matibay na harang sa pintuan ng matanda para hindi ito makalabas. Nagtagumpay si Romeo. Nagpaalalay na ang matanda. Sumakay sa wheelchair at pumasok na sa silid at nagkulong. Pilit hinila ni Romeo ang mabigat na cabinet para iharang sa pinto upang hindi ito mabuksan kahit malakas pang puwersa. Pumasok na sa kanyang silid si Romeo. Bago humiga at matulog, nag-iwan siya ng mensahe kay Chris na bantayan ang kanyang asawa dahil may kutob siyang hindi maganda. Pagkatapos nun, natulog na si Romeo. Kampante na siya. Pagsapit ng umaga, lumabas ito ng kanyang kwarto at nakangiting walang bakas ng paggalaw ang cabinet na hinarang niya, maging ang ayos ng kandado ng pinto. Pati ang bintana ay hindi nagalaw. Inalis na niya ang cabinet para paggising ng matanda, lalabas na lang ito na tila walang nangyari. Nakapagtatakang 10:00 na, pero kahit pagdaing ng matanda, wala pa. Nagtaka na si Romeo. Bigla namang tumunog yung cellphone niya. Tumatawag si Chris. Pinapapunta siya nito sa kanilang bahay dahil importante daw. Wala nang pagpipilian si Romeo kundi buksan ang kwarto ng matanda at gisingin ito. Ngunit sa pagbukas niya, bumungad sa kanya ang bukas na bintana na may mga dugo pang pumapatak. Nandoon din yung buto ng manok na inuwi ni Mang Karding. Nataranta si Romeo at kumaripas ng takbo patungo kila Chris. Malayo pa lang, tanaw na niya ang kumpulan ng mga tao at may mga pulis pa. Nang makalapit, nakita niya ang mga nagbubuhat sa dugoang katawan ni Mang Karding. Romeo! Aswang niyang amo mo! Pinasok kami kagabi, nagdilim paningin ko, hinambalos ka sa ulo! May ebidensya naman ako sa pulis na aswang yan. Sakto kasing pagdating nila, anyong halimaw pa yan eh! Hindi nakapagsalita si Romeo at tiningnan na lang ang matanda. Hindi niya alam ngunit nanlamig at nanghina siya. Nalungkot siya sa hindi malamang dahilan. Sinundan niya ang matanda. Nakita niya pang gumalaw ang kamay nun. Huli na ang lahat. Pumanaw na ang matanda. Si Romeo na ang nag-asikaso ng lahat. Pinakremate niya na lang si Mang Karding dahil yun ang gusto ng karamihan. Baka daw kasi makahawa pa ito. Sa araw ng pag-alis ni Romeo sa bahay ng matanda at saktong pagsakay niya ng sundo niyang sasakyan, may nakita siyang isang babaeng pamilyar sa kanya na bumaba ng sasakyan sa bahay ni Mang Karding na humahagulgol. Pamilyar kay Romeo ang lahat. Ngunit bigla na lang umandar ang sasakyan at tanging paglingon na lamang ang kanyang ginawa. Hanggang sa maglaho na sa kanyang paningin
ang kanyang babaeng pinakatatangin niyang minahal. Agad na napatigil ang bawat isa nang biglang namatay ang mga ilaw sa paligid. Kanya-kanya naman na reklamo ang narinig sa mga kabataan dahil hindi sapat ang baterya ng kanilang mga cellphone upang magamit nila ng tuluyan. Wala din ang internet na pangunahin nilang ginagamit upang makapaglibang. Halos sabay-sabay silang bumuntong hininga dahil alam na nilang katakot-takot na pagkabagot ang kanilang mararanasan ng gabing yun. Ay, mga apo! Magsibaba na muna kayo dyan! Halika at dito tayo sa sala! May kalakasan ngunit malumanay na pagtawag ng kanilang lolo Damian sa kanila. Nagkatinginan silang magpipinsan, saka inakay rin ang maliliit nilang mga kapatid upang bumaba. Nang makababa na silang lahat, nakita nilang nakatipon sa sala ang kanilang mga magulang kasama si Lola Damian at Lola Julia. May malaking dibateryang ilaw na nasa gitna at tila ba hinihintay talaga ang kanilang pagbaba. Hindi man alam ng magpipinsan kung ano ang nangyayari, pinili na lamang nila na pumesto sa isang bahagi na tila ba sadyang iniwan upang maukupa nilang lahat. Naririto na ba ang lahat? Wala na bang naiwan sa kwarto? Agad na napailing ang mga magpipinsan, kasama na rin ang maliliit na bata na tila nakikiramdam din sa kung ano ang mangyayari. Hindi nila alam kung nagkakaganito ang kanilang mga magulang, lalo na ang kanilang lolo at lola. Namumuo na ang mga butil ng pawis sa kanilang mukha dahil sa may kainitang paligid at pati na rin sa kaunting kaba na kanilang nararamdaman dahil sa kung anuman ang nangyayari sa mga oras na yon. Kung ganon naman pala. Biglaan at seryosong pagsasalita ni Lola Julia na naging dahilan ng paglunok ng laway ng bawat isa sa kanilang magpipinsan. Ilang saglit pang natahimik ang buong paligid nang biglang magtawanan ang mga nakatatanda, dahilan upang lalo silang maguluhan at kabahan. Bakit ba ang seryoso ng mga mukha ninyo? Tanong ni Carlos habang halata pa dito na nagpipigil pa rin ito ng tawa. Agad naman na sumigunda si Lolo Damian na tila aliw na aliw at tawang-tawa dahil sa mga ekspresyon ng mga apo niya. Yang klase ng mga pagmamukha nyo na yan. Mga hahatulan lang naman ng ganyang mga mukha eh. Hindi naman namin kayo hahatulan mga apo. Magkakwentuhan lang naman tayo eh. Saad ng matanda. Oo nga. Chance na rin itong blackout to para mabitiwan nyo yung mga cellphone ninyo. Alam nyo, noon hindi pa uso tong kuryente. Dati doon sa lugar namin noon, pagsapit ng 6:00, nako, nakaligo na kaming lahat noon. Tapos handa na rin kami matulog. Ang hinihintay na lang namin, yung mga kwentong pabaon na kwento ni tatay. Masayang sambit ni Carlos habang tila ba inaalala ang mga nangyari ng nakaraan. Kayo mga apo, gusto nyo bang makinig sa kwento ko? Agad na sumagot ang mga bata, kasabay pa ng malalakas nilang palakpak na tila ba sabik na silang makinig sa kwento ni Lolo Damian. Habang hindi naman sumagot ang mga dalaga at binata, ngunit sumang-ayon na lamang din dahil kung tutuusin, wala na rin naman silang magagawa. Napaubo-ubo si Lola Damian at tila ba bumibuelo na ito upang simulan ang kanyang pagkwento. At hindi nga nagtagal at nagsimula na siya. Ibang-iba ang panahon noon sa ngayon. Noon na hindi pa moderno.
Hindi pa lahat noon may kuryente kaya tanging gasera at mga kandila lamang ang nagsisilbing ilaw sa gitna ng malamig at madilim na gabi. Kaya bago pa man kumagat ang dilim sa paligid, nakauwi na ang mga bata dahil sa kung anong peligro ang madatnan nila kapag nilukob na ng kadiliman ang daan nila papauwi. Nandyan ang paulit-ulit na pagsasabi ng tabi-tabi po sa tuwing may dadaanan na mga puno o maliliit na kakaibang halaman at mga punso sa daan. Dahil may pagkakataon na mapaglaruan sila ng mga kapre at iligaw pa sila dahilan upang hindi sila tuluyang makauwi. May pagkakataon na pwede silang mapitikan ng upos ng tabakong dahon o dayami na kapag natamaan sila, pwedeng ilang araw silang magkakaupo at sipon. Ingat na ingat ang lahat sa pagtingin-tingin sa dinadaanan dahil baka may masanggi silang punso o kakaibang halaman. Madalas kasi na may kinatatakutan pa ang mga duwende at nuno dahil sa kakayahan nilang makapanakit kapag aksidente silang natamaan o nasira ang kanilang tirahan. May posibilidad na pwede nilang pamagain ang parte ng katawan na nagamit upang matamaan sila na nagiging dahilan ng malubha din na pagkakasakit. Mabagsik ang galit at pagpaparusa ng mga maliliit at may hiwagang nilalang na ito. Kung kaya, kaugalian noon na alayan ng matatamis na candy o kaya nag-aalay ng dugo ng hayop. Depende sa klase ng bigat ng parusa na ipinataw nito. Hindi rin naman magtatagal kung tatanggapin ang inalay. Tila mahikang gagaling ang may sakit at mawawala ang pamamaga ng parte ng katawan na isinumpa ng naturang nilalang. Tahimik ang lahat na nakikinig sa pagkukwento. Aliw na aliw ang mga bata na nakikinig habang nakuha naman ng kwento ni Lolo Demian ang atensyon ng mga dalaga at binata. Ngunit hindi pa rin nila yon pinapahalata. Bago sa kanilang pandinig ang mga ikinukwento ng kanilang lolo, tumatakbo sa kanilang isipan kung totoo kaya ang mga yon. Naririnig na nila ang mga naturang pangalan ng mga ikinukwento ng kanilang lolo. Ngunit wala silang alam sa kung ano talaga ang mga hindi pangkaraniwang nilalang na yon. Marahan na nagtawanan ang mga nakatatanda dahil naaliw silang pagmasdan ng mga yon. Napaayos ng pagkakaupo ang lahat habang pumalakpak naman ang mga bata dahil sa nagpatuloy na sa pagkakwento si Lolo Demian. Noon malaki ang pag-iingat ng mga dumadayo o kaya ng mga inaabot ng dilim pauwi. Maraming pwedeng mangyari na hindi lang panganib ang madadatnan mo. Kung hindi pang matagalang takot din na dadalhin mo kung sakali mang makaligtas ka sa peligro na ito. May pagkakataon na kapag ginabi ka sa masukal na daan, maririnig mo ang mga bahagyang pagkaluskus kasabay ng mga kuliglig na humuhuni sa gitna ng gabi. Ugali na noon na talasan ng pandinig, pati na rin ang pangamoy dahil kapag may impit, nakakaibang huni kang narinig sa paligid. Tumingin ka na sa taas
at maging alerto sa paligid. Baka nandyan ng mga aswang o wakwak na handa kang gawing hapunan. Isa yun sa mga dahilan kung bakit mas matitibay ang katawan ng mga tao. Banat sa paglalaro ang mga bata, habang mabilisan naman sa pagtakbo sa tuwing may minamalas na maaaring maging biktima ng mga aswang, at mabilis na tumatakas dahil ayaw nilang maging pagkain. Dati, hindi uso yung mga bag at cellphone ang bitbit. Bitbit namin noon ang kalamansi at asin. Minsan, kung may tatago pa, may dala din kaming itak na hindi naman agaw atensyon dahil baka maging dahilan pa ng away sa daan. Nagsisilbi naman yung proteksyon, lalo na kapag may nadatnan kang umaalingasaw na kalahating katawan ng manananggal. Makikita mo ang mamula-mula at sariwang lamang loob nito mula sa nahati nitong katawan. Ingat ka na lang dahil malakas ang pakiramdam nila. Kahit ilang metro pa ang layo mo sa kalahati ng katawan nila, aatakihin ka na lang nila bigla kahit wala ka pang ginagawa. Kaya mas mabuti pang ikaw na lang ang maunang umatake habang nagpapaminsala sila sa kung saan man. Buhusan mo ng maraming asin ang kalahati ng kanilang katawan at maghahatid ito ng hindi maipaliwanag na sakit. Siguraduhin mo lang na tatakbo ka ng mabilis pagkatapos mo itong gawin. Kung hindi, ikaw ang makakaramdam ng matinding sakit kapag nagawa ka na nitong dagitin at sakmalin. Napahinto sa pagkakwento si Lola Damian dahil sa narinig nila ang mahinang paghikbi ng isa sa mga bata at ang tuluyan nitong pagpalahaw ng iyak. Agad itong tumakbo papunta sa kanyang magulang. Kasabay na rin ang iba pa na alam mong natatakot na dahil sa pananahimik ng mga ito. Samantala, tuluyan naman na naingganyo ang mga teenager sa pinakikinggan at tila naghihintay pa sa susunod na kwento. Natatawa-tawa naman na muli ang lahat dahil sa paghagulgol ng isang bata at ang pagkatakot naman ng ilan. Tuluyan na naging isang malaking pagkakataon ang kawalan ng kuryente upang magkausap-usap sila at mapagsama-sama ng ganito. Nang kumalma na ang bata, agad naman na isinunod ni Lola Damian ang huling bahagi ng kanyang pagkukwento. Marami tayong mga tradisyon at kaugalian na istriktong sinusunod noon na tila ba nakakalimutan na sa ngayon, lalo na sa mga pamahiin sa tuwing may pumapanaw na mahal sa buhay. Dahil hindi pa naman masyadong tinatangkilik ang pag-iimbalsa mo noon. Kaugalian na natin na nilalagyan ng asupre o kaya pinaiikutan ng pulang sinulid ang paa ng pumanaw. Dahil sa kuro-kurong, baka hindi pa raw nito alam na siya'y pumanaw na o kaya'y hindi nito tanggap ang pagkamatay. Kaya babangon at babangon ito upang makisalamuha sa mga bumisita sa kanya kahit siya na ang pinaglalamayan. Hindi rin hinahayaan na mawalan ng liwanag sa tabi ng nakahimlay dahil nagsisilbi itong liwanag ng kanyang paglalakbay patungo sa kabilang buhay. At kung hindi ito nagawa,
O kaya'y hindi sapat ang liwanag, dito na manggagaling ang kasabihang isasama ka sa hukay upang magkasama kayong hanapin ang daan patungo sa kabilang buhay. Ngunit hindi natin maiiwasan ang mga kaluluwang hindi matahimik dahil alam nila na hindi pa oras upang pumanhik at matahimik. May kanya-kanyang rason ang mga kaluluwa kung bakit hindi sila makapagpahinga. Maaaring may nais silang sabihin sa kanilang mga naiwan. Maaaring may hindi pa sila nagagawa. Maaari rin na gusto nilang maghanap ng hustisya. O kaya naman, gusto lang talaga nilang manggulo, manakot, o gumala. May mga kaluluwa na mapagiganti, mananakit at manggugulo hanggang sa mahanap nila ang mga taong ugat ng kanilang galit. Ngunit tunay na mag-ingat pa rin kahit hindi sila nakikita. Kakaibang takot at hilakbot ang kaya nilang ipadama. May ilang batang kaluluwa na mapaglaro pa. Makikipaglaro sa kapwa nila bata kapag kanilang nagustuhan at kanilang nakatuwaan. May posibilidad na yayain nila ang mga ito na sumama sa kanila at sa mahabang panahon sila'y magsasaya. Natahimik na muli si Lola Demian nang biglang lumiwanag ang kanilang paligid at narinig nila ang paparating na yabag. Sa kabilang banda, nagmasid-masid si Michael sa bahay na ipinapakita sa kanya ng real estate agent na kasama niya sa ngayon. Sa lahat ng bahay na kanilang napuntahan, ito ang pinakanagustuhan niya. Maaliwalas ito at malawak. Kaya siguro ito na ang nanaisin niyang makuha. Sa totoo lang, sir, this can be one of your best choice. Murang halaga mo lamang makukuha ang bahay na to, sir. Knowing that you love peace and comfort because of your profession as a doctor, masasabi kong ang bahay na ito ang pinakabagay sa iyo, sir. Panghihikayat nito sa kanya at alam niyang may punto ang ahente. Ngunit sa hindi malaman na dahilan, gumapang ang kilabot mula sa kanyang kaliwang paa, kasabay pa ng bahagyang pagkati ng kanyang tenga at hindi man sinasadya na sa gilid ng kanyang mata. Napansin niya ang malalabong figura na tila ba isang pamilya na pinagmamasdan sila habang nakaupo sa sala na may tabing pa ng tela ang ibang kagamitan. Sa tagal-tagal na ng panahon na nakakakita siya ng mga hindi nakikita ng ibang tao, alam na niya kung ano ang mga yun. Pwede ba ako magtanong? Pero it will be greatly appreciated kung magiging honest ka sa akin. Seryoso nitong tanong sa ahente at hindi naman ito umangal. Alam mo, may mga naririnig ako na pagkakataon na may mga nakaraan ang ganito mga bahay. So, gusto ko lang malaman kung may nangyari ba dito. Napansin ni Michael ang saglit na pagkatahimik ng ahente, dahilan upang malaman niya na tama ang kanyang hinala. Napansin din niya ang marahan na pagbuntong hininga nito bago siya sumagot. To be honest, sir, mayroong isang naging incident dito ng patayan. Isang buong pamilya ang biktima. Pinagnakawan at pinagbabaril ang bawat miyembro ng pamilya.
Naisugod man sila sa ospital ngunit wala din sa kanilang nakaligtas. Sir, I can understand kung hindi na kayo magiging interesado. No. I'll take this house. Biglang sabat ni Michael sa ahente na ikinagulat naman nito. Like you said, this place is comfy and neat. Tsaka, mukha namang hindi sila manggagambala if ever na may ibang tumira at mag-alaga sa bahay nila. Sambit ni Michael na may ngiti sa labi. Agad naman na tumango-tango ang ahente saka lumabas saglit ng bahay upang kunin ang mga papeles na kailangan nitong ibigay kay Michael. Habang dumiretso naman si Michael sa sala at marahan ng umiti. Lo, pasensya na talaga at hindi ko kayo nailigtas ng panahon na yon. 2 taon na nakakalipas at sa wakas, natagpuan ko ng bahay na sinambit mo sa iyong huling hininga. Ipinapangako ko pong aalagaan ko ang bahay ninyo, Lolo. Maaari na po kayong mamahingang lahat. Marahan niyang sambit habang tinititigan ang lumalahong kaluluwa ni Lola Demian. Ngumiti ito na naghatid ng magaan na pakiramdam sa kanyang kalooban at pinagmasdan ang unti-unting paglaho ng mga kaluluwa ng buong pamilya na ito sa hangin. Napabuntong hininga na lamang din si Michael, saka muling ngumiti. Naglakad na siya papalabas ng bahay upang sa labas na lang din kunin ang mga dokumentong kailangan niyang makuha. Habang naglalakad, napatingin na lamang din siya sa kanyang relo at napailing. Oh, hindi ko napansin ang oras ah. Pagkatapos ko dito, uuwi na rin ako. Mag-aalas 6 na rin pala. Malikot ang mga mata ni Ramon habang sinisipat ang madilim na kapaligiran. Kakaibang takot ang kanyang nararamdaman sa bawat kaluskos na kanyang naririnig sa paligid. Hindi naman niya sinasadya na makabangga ang kinikilalang aswang ng lugar na yon. Hindi din naman kasi siya agad naniwala sa mga paalala ng kanyang mga kaibigan. Akala niya pinaglalaroan lamang siya dahil sa dayo siya sa lugar nila. Ngunit matapos niyang maranasan ang ginawa ni Tonyo, hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Naisip niyang kunin na ang susi ng sasakyan at dumaan sa likod upang bumiyahe na pabalik. Ngunit laking pagkagimbal lamang nang madatnan niya si Tonyo na nakatunghay sa labas ng pintuan. Maingay ang loob ng sasakyan ni Ramon, kasama ang mga kaibigan na sina Darwin at Carlo. Masaya nilang sinasabayan ang mga tugtugin mula sa radyo ng sasakyan habang tinatahak nila ang daan pauwi sa lugar nila Darwin. Hindi katulad sa urban na komunidad na kinalakihan ni Ramon. Malayo raw sa kabihasnan ang kinalakihang lugar nila, kaya dito nila niyaya ang city boy na si Ramon upang mag-chill and unwind. Uy! Sigurado kayong marami tayong pwedeng gawin dun ah. Uuwian ko talaga kayo. Bahala kayong bumiyahe pabalik. Paninigurado ni Ramon habang nagmamaneho. Nararamdaman naman niya ang mabigat na kamay ni Darwin na humampas sa kanyang balikat bago ito sumagot. Ano ka ba naman? Hanggang ngayon ba? Wala ka pang tiwala sa amin. Marami tayong pwedeng gawin dun. Pwede tayong mangisda. Enjoyin ang napakagandang view ni Inang Kalikasan. Pwede rin tayong mag-swimming sa dagat o sa ilog na walang babayaran. Malakas na naghalakhakan sina Carlo at Darwin habang pailing-iling naman si Ramon. Nagulat na lang siya nang bigla siyang tapik-tapikin ni Carlo habang itinuturo ang isang daan. Iliko mo dun. Yan. Yan ang entrada sa lugar namin ni Darwin.
pagbibigay alam nito kaya agad naman na iniliko ni Ramon ang sasakyan. Nagtataka man kung bakit sobrang kipot ng daan na yon, na tila ba ginawa lang talaga yon para sa isang sasakyan. Napansin din niya na masukal ang daan na yon at napapaligiran ng mayayabong na puno. Tol! Kamuntikan pang mairangkada ni Ramon ang sasakyan dahil sa gulat at napadiin ang tapak niya sa gasolina. Agad naman niyang nilipat ang tingin sa kaibigan na nagpipigil ng tawa. Kabado yan. Wala ka namang ibang katatakutan dito kung hindi yung mga aswang eh. Agad na napakamot ang noo ni Ramon dahil sa sinabi ni Darwin. Gusto niyang magtanong kung bakit naniniwala ito sa mga ganoong bagay. Ngunit pinili na lamang niyang manahimik pansamantala dahil natanaw na niya ang ilang mga kabahayan. Hindi siya makapaniwala kung paano nagkaroon ng tila maliit na bayan mula sa makipot at masukal nilang dinaanan kanina. Agad na nagsambit na muli sila Carlo at Darwin ng direksyon na may kasama pang turo sa kung saan siya titigil. Nagsibaba na silang tatlo at binitbit na rin ang mga dala nila. Nanguna sa paglalakad si Darwin dahil napagkasunduan nila. Sa bahay nito muna pansamantalang tutuloy si Ramon habang nandirito pa sila. Bilang dayo, hindi napigilan ni Ramon na magtingin-tingin sa paligid. Hindi nga nagkamali ang kanyang mga kaibigan dahil tila ba mas nakahinga siya ng maluwag dahil sa sariwa at malamig na simoy ng hangin sa lugar. Tunay na ibang-iba kumpara ng syudad. Natigilan lamang siya saglit dahil biglang hinila ni Carlo ang parteng manggas ng kanyang damit at nakita na lamang niya ang isang lalaki na mabilis na naglakad pasalungat sa kanila. Siguradong magkakabanggaan silang dalawa kung hindi siya hinila ng kaibigan. Uy! Angas nun ah! Sambit ni Ramon, ngunit agad siyang pinatahimik ni Darwin. Shh! Baka marinig ka. Mag-iingat ka sa mga sasabihin mo dito. Lalo na dyan kay Tonyo. Seryosong payo ni Darwin na ipinagtaka naman niya. Hindi niya mapigilan na mag-isip kung anong klase si Tonyo at tila ba may kinatatakutan si Darwin dito. Bakit naman? Anong meron sa kanya? Agad siyang inakbayan ni Carlos pagkatapos niyang magtanong. Saka na natin pag-usapan kapag nandoon na tayo kila Darwin. Bumungad ang katahimikan sa kanilang tatlo nang buksan ni Darwin ang pinto ng bahay. Pare-pareho silang hinihingal dahil may kalayuan ang bahay nila Darwin kaysa sa iba. Halos sabay-sabay silang napasalampak sa sofa dahil sa sobrang pagod. Ilang minuto ang lumipas nang biglang tumayo si Darwin at humarap sa kanilang dalawa para sabihin na kukuha lang siya ng inumin at mag-aayos na rin sa kung ano ang pwedeng makain nila sa mga oras na yon. Tinuro na rin ni Darwin ang dalawang pinto na pwede nilang pagpilian kung ano ang gusto nilang gamitin. Agad na pumasok si Ramon sa kwartong napili at ibinagsak ang katawan sa kutsyon na nasa papag. Unti-unti niyang nararamdaman ang pagod mula sa mahaba nilang binyahe kanina. Muli niyang nilibot ang paningin sa kabuuan ng kwarto. Hindi rin niya napigilan na magtaka dahil inaasahan niya na makikilala niya ang mga magulang nila Darwin at Carlos pagpunta nila rito. Ngunit wala silang nadatnan na kung sino man na nandirito. Wala rin namang nababanggit ang dalawa niyang kaibigan. Tuluyan na sana siyang hihilahin ng antok nang sa hindi malaman na dahilan, bigla na lamang niyang ibinaling ang paningin sa may bintana. Bahagya siyang hindi makagalaw dahil sa sobrang pagkagulat na may kahalong kaba dahil mula sa bintana.
Natanaw niya ang isang lalaki na matamang nakatingin sa kinaroroonan niya. Medyo malayo naman ang pwesto nito, ngunit natatakot siya dahil baka takbuhin ng lalaki ang ilang dipang layo nito sa bintana. Nang makabawi sa pagkakabigla, minabuti niyang sipatin na mabuti ang lalaki at muling umahon ang takot sa kanyang dibdib nang mamukhaan niya kung sino yon. Ito yung lalaki na nakasulubong nila kanina na muntik niyang makabanggaan. Sisipatin pa sa niya itong muli nang marinig niya na may kumatok sa kanyang pintuan. Tol! Kain muna tayo! Labas ka na muna! Sige! Susunod na ako! Sagot niya. Agad niya muling nilingon ng bintana. Ngunit paatras siyang napabagsak sa sahig dahil nakadungaw na sa bintana ang lalaki na di pa ang layo kanina. Malalalim ang ginagawang paghinga ni Ramon dahil sa pinaghalong takot at kaba. Sinalubong niya ang mga mata nitong matiim pa ring nakatingin sa kanya. Wala itong sinasabi na kahit ano, ngunit kinakatok nito ng paulit-ulit ang kahoy na bintana. Napakunot ang noo niya dahil pamilyar sa kanya ang tunog na nililikha ng pagkatok na yon ng lalaki. Ngunit hindi lamang niya mapagtanto kung ano yun. Muli siyang nabigla dahil biglang bumukas na ang kanyang pinto at iniluwan yon si Darwin. Nakita niya kung paano umalis at tumakbo papalayo ang lalaki, habang pawisan naman ang kanyang kaibigan na agad siyang tinulungan na tumayo. Uy! Ayos ka lang ba? May ginawa ba sa'yo si Tonyo? Uy! Sumagot ka! Gusto sanang ikalma na muna ni Ramon ang kanyang sarili bago niya sagutin ang kaibigan. Ngunit inalog-alog naman siya nito na parang nawalan siya ng malay, kaya hindi na niya napigilan ang sarili na hampasin ang balikat nito at sumenyas na sandali lamang. Agad din itong tumigil at hinayaan siya na huminga. Nang tuluyan niyang mabawi ang kanyang hininga at lakas, niyaya niya si Darwin na lumabas ng kwarto at sinabing saka na niya sasabihin pagkakain nila. Hindi nga. Buti hindi ka natakot na masyado at maihi dyan sa salawal mo. Isang malakas na pagbatok na lang ang isinagot ni Ramon kay Carlos matapos marinig ang sinabi nito sa kinuwento niya. Ngunit agad na napalitan ng seryosong ekspresyon ang mukha ng mga kaibigan niya matapos ang ilang saglit na tawanan. Pero, sa totoo lang Ram, mag-ingat ka kay Tonyo. Mukhang nakuha mo ang atensyon niya. Baka ikaw ang biktimahin niya ngayong gabi. Muling dinaga ang dibdib ni Ramon dahil sa sinabi ni Darwin, ngunit pinili niyang hindi na muna yun ipahalata. Biktimahin? Sa paanong paraan? Tanong niya na tila ba baliwala lang, ngunit tuluyan na siyang natatakot. Nakita niya kung paano sinipat ng mga kaibigan ang kapaligiran bago siya tuluyang sagutin. Tol, maniwala ka sa hindi. Aswang si Tonyo. Alam kong mahirap sa yung paniwalaan ng mga ganitong bagay pero nagsasabi kami ng totoo. Siguro sa nangyari kanina. Alam mo namang may iba kay Tonyo, hindi ba? Kaya Ram, mag-ingat ka pa rin. Nandito naman kami at kargo ka namin kung sakali man na may anumang masamang mangyari sa'yo. Mahabang pagpapaliwanag ni Carlos sa kanya. Hindi man niya tuluyang maproseso sa kanyang isipan ang mga nalaman. Pinili na lamang niyang maniwala sa kaibigan. Grabe naman, Carlo. Kikiligin na ba ako niyan?
Biro niya. Ngunit tinulak na lamang siya papalayo ng kaibigan at sabay pa silang nagtawanan. Hoy, huwag kayong tumawa dyan. May problema tayo. Napatingin silang dalawa kay Darwin na hindi nila namalayan na umalis pala. Sabay pa silang napakunot ang noo dahil sa sinabi nitong may problema sila. Kailangan nating mamili ng pagkain. Kulang pala yung dala natin. Carlos, tayo na lang bumili dahil pareho naman natin kabisado yung daan kahit madilim na. Ram, hintayin mo na lang kami ha. Mabilis na kami. Tumango na lamang si Ramon at tinignan ang papalayong figura ng mga kaibigan habang tuluyan naman na sinakop ng kadiliman ang kapaligiran. Paupo pa lamang siya sa sofa nang makaramdam siya ng takot kaya madalian niyang sinara ang mga kahoy na bintana at pinto. Muli niyang naalala ang mga sinabi ng kaibigan. Dahil upang lalo siyang lukubin ng takot at kabahan, gusto lang niya talagang magbakasyon malayo sa syudad. Bakit kailangan pa niyang maranasan ito? Iba't ibang tunog ang naririnig niya sa paligid. Hindi na niya alam kung paano mananatiling ignorante sa mga kaluskos at huni na naririnig niya. Dahilan upang lalo siyang kabahan at panghilakbutan. Malikot ang mga mata ni Ramon habang sinisipat ang madilim na kapaligiran. Kakaibang takot ang kanyang nararamdaman sa bawat kaluskos na kanyang naririnig sa paligid. Hindi naman niya sinasadya na makabangga ang kinikilalang aswang ng lugar na yun. Hindi din kasi siya agad naniwala sa mga paalala ng kanyang mga kaibigan. Akala niya pinaglalaroan lamang siya dahil sa dayo siya sa lugar nila. Ngunit matapos niyang maranasan ang ginawa ni Tonyo, hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Naisip niyang kunin na ang susi ng sasakyan at dumaan sa likod upang bumiyahe na pabalik. Ngunit laking pagkagimbal lamang nang madatnan niya si Tonyo na nakatunghay sa labas ng pintuan. Katulad kanina, matiim pa rin ang tingin nito sa kanya. Dahilan upang hindi siya makakilos agad nang walang ano-ano siya nitong hinila papalayo sa bahay. Sisigaw na sana siya nang bigla naman itong ibinuka ang kamay niya at sumulat na mga letra sa kanyang palad. Aswang? Sambit niya sa kung ano ang sinusulat ni Tonyo sa kanyang kamay. Mabilis naman na tumango si Tonyo at muling sumulat. Kaibigan? Sila Carlo at Darwin? Aswang? Pero naputol ang sasabihin niya nang bigla siyang hinila ni Tonyo at hinugot nito ang itak na nakasabit sa may baywang nito. Agad rin na sinulyapan ni Ramon kung saan ito itinutok ni Tonyo at nagulantang ang kanyang buong pagkatao nang makita niya ang kanyang mga kaibigan na hubot-hubad na papalapit sa kinatatayuan nila. Agad niyang ikinumpas ang kamay habang bahagyang nakaharap kay Tonyo. Nakita niya kung paano nanlaki ang mga mata nito. Kasabay ang mabilis na pagkumpas ng kanyang kamay habang tinututukan pa rin ang dalawang papalapit na nilalang. Naintindihan pa lamang niya na hindi nakakapagsalita si Tonyo. Kaya kailangan pa nitong magsulat sa palad niya upang masabi ang nais nitong sabihin. Naalala na rin niya kung ano ang tunog na nilikha ng pagkatok ni Tonyo sa bintana kanina. 3 katok na magkakasunod, 3 na mabagal, at 3 ulit na mabilis na pagkatok. Na SOS ang ibig sabihin sa Morse code.
Muli siyang sinabihan ni Tonyo na tumakas na at lumayo sa lugar na yun. Sinabi rin nito na matagal na niyang kinakaharap ang dalawa, lalo na kapag may dinadalang bisita sila Darwin at Carlo mula sa syudad, para lamang gawing pagkain sa tuwing natatakam ang mga ito sa karne at lamang loob ng tao. Nagmatigas pa si Ramon, ngunit sapilitan siyang itinataboy ni Tonyo upang umalis na. Mabilis na naman siyang itinulak ni Tonyo nang bigla nang umatake sila Carlo at Darwin sa pwesto nila. At nakita rin niya ang mabilis na pag-ilag at pagwasiwas ni Tonyo sa itak. Muling nagtama ang kanilang paningin at sumenyas na naman sa kanya ito na lumayo na naging dahilan upang lumingon si Darwin sa kanyang pwesto. Wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang tumakbo dahil sa hindi niya kayang harapin ang kakaibang kaanyuan nito. Tao pa rin naman ang itsura nito, ngunit tila sa isang mabangis na hayop ang kilos nito. At wala sa sarili na siya nitong hinahabol. Napansin din niya na sarado ang buong paligid, na tila alam na ng mga yon ang mga mangyayari. Mabuti na lamang at may kabilisan siyang tumakbo, at agad niyang narating ang kinalalagyan ng kanyang sasakyan at sumakay rito. Mabilis niya rin itong napaandar at pinaharurot na ito papalayo. Hindi niya rin aakalain na pasasalamatan niya ang makipot at masukal na daan na dinaanan nila kanina dahil imposible na siya ritong maligaw. Saka na lamang siya tuluyan na nakahinga nang binabagtas na niya ang highway at may ilang mga sasakyan na rin siyang nakikita. Nag-aalburuto pa rin ang kanyang dibdib, ngunit pilit pa rin niyang pinapakalma ang sarili dahil natatakot siya na baka makauwi siya sa kanila na wala na sa sariling katinuan. Muli niyang naisip na nais lamang talaga niyang magbakasyon, ngunit hindi niya inaasahan na sa bakasyon na nais niya, kabuntik na siyang biktimahin ng kanyang mga kaibigang aswang.